Okay, panoorin po natin ang mga TikTokeries na nagsasagutan. Actually, hindi pa sumasagot sumagot si Gabe, titingnan natin mamaya. Panoorin natin 'to. Ako't hindi tulad ng iba. Kaya naman pala nagagalit sa bading-badingan eh. Nasasapawan yung totoong bading eh. Grabe naman. I don't think Gabe is a member of the LGBT. I think straight siya na very progressive yung kanyang stand, in which case miski straight siya, pinaglalaban niya yung karapatan ng sangkabadingan. And that's a very hard position to take sa society na to kasi medyo conservative kasi, actually hindi, conservative talaga tayo. I mean, kung titignan mo yung most of the majority ng mga Pilipino is either Muslim or Katoliko. They fall on either category, and dun sa doktrina nila talaga there is a hard line pagdating sa pagiging LGBT. Pero having said that, miski mahirap yung position na yon, tinetake pa rin ni Gabe yun. I don't think bading siya, bro. So, ano ba, dahil ba hindi pumapalag sa suntukan nyo? Yun na ba yung basihan ng Yun na ba yung basihan ngayon ng pagkalalaki, yung kailangan naharap ka sa suntukan? Kasi ako, I will never fight any of them. Sasabihin ko na sa inyo ngayon. Kasi I might, baka may physical harm yan, na literal na baka mapatay ako. Pero siguro, let's say, for 6 million pesos, siguro I would consider. But may malaking siguro yun. I would still feel like that's too much for me. Kasi nga, matanda na rin ako eh. And I believe in healthy conversations other than this. Kasi simula pa lang nung argument ni Josh on Point, inatake niya agad yung pagkatao ni Gabe, which is hindi naman talaga dapat, kasi he should have just focused on the argument. Kaso, compared kasi kay Sadaw at saka kay Ato, mas magaling kasi si Josh on Point na mas articulate siya. I wouldn't say na he better argues, pero he's very articulate. Anyway, tuloy natin. Alam mo pare, di na sana ako sasali sa issue na to eh. Pero ang sumali ayoko ka. rito, Thank you. gusto nilang lagyan ng rules Ah. ang comedy. Nagdi-dictate sila ng rules sa comedy. Ang sabi nila, Well, to be fair, meron naman talagang batas about sa pagsasalita, okay? Hindi sa comedy per se, pero doon sa pagsasalita. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example na alam kong alam nyong lahat. Yung sinabi ni Jessica Soho, ni Vice Ganda kay Jessica Soho. Kung titignan lang natin yun, word for word, that is a libelous statement na binitawan ni Vice Ganda kay Jessica Soho. If Jessica Soho wanted to sue Vice Ganda, kasi nga imputation of a crime yun eh. May ginawa kay Jessica Soho according to Vice Ganda, even if it is in the context of a comedy, gets nyo? So, your rights is still withstanding miski tanggalin mo yung comedy part or ilagay mo yung comedy part. It really doesn't matter. So may rules talaga sa pagsasalita, Josh on Point. Hindi pwedeng lahat ng bagay ay open lang. Ngayon, yung ibang layer kasi yung gusto nila, Gabe, when you are making gay aesthetics comedy, or kung humihiram ka ng mga elemento sa gay community, make sure you give back some. Konti lang naman yung hinihingi nila na kung ipaglaban nyo rin yung karapatan namin. Ano ba naman yung mag-post ka ng pride flag pag Pride Month, or palitan mo yung profile pic mo, or umattend ka sa mga gay rights movement, wala namang masama doon. Kung lalong-lalo na kung pumapaldo ka ng milyon, di ba? I mean, maliit na price yon kung titignan mo. Kahit na sabihin natin, virtue signal lang yun eh. Still, it matters to them kasi yun yung struggle nila. So that is the fundamental argument ni Gabe. That's why I would really love to talk to Gabe dating doon. Kasi eto kasi hindi lang niya ini-strawman yung position ni Gabe. He deliberately distorts, or hindi lang to strawman eh, kasi yung strawman yung
wini-weaken mo yung position tas yun yung ina-argue mo. Ito, it's a totally different beast yung ginagawa niya. Tuloy natin. Bago mo i-cosplay, bago mo lagyan ng humor ang isang bagay o tao, kailangan alam mo daw yung struggles nun at sinasamahan mo sila sa struggles nun. Hindi, may isang another idea rito yung paggamit ng N-word, di ba? Most white comedians sa Amerika will not joke about the N-word, di ba? Bakit? Kasi it's a totally meron kasing cultural aspect yung pagsabi ng N-word. Dito lang naman sa Pilipinas malakas magsabi ng N-word yung mga tao kasi nga wala naman repercussion sa kanila. Pero pag subukan yung sabihin yan sa United States, na call out kayo, baka may sumuntok pa sa'yo doon sa Amerika pag sinabi mo yan. Ganon din yung idea rito, Josh on point. That is what they are trying to fight for, yung rights nila. Meron din naman yan kasi you guys are really not arguing within the idea nung pinaglalaban ni Gabe. Literal na apples and oranges tong usapan na to pag kayo yung sumasalya dito sa sumasalya dito sa issue na to. Tuloy natin. Saan galing yung rules na yun? Sinong gumawa ng rules na yun? Ang alam ko sa comedy, walang rules eh. May rules. May batas nga eh. Kaya nga comedy yan eh. Walang rules ang comedy. Pero kailangan mong malaman, may consequences doon. Oh, yun. Alam mo naman pala eh. Di parang kinontradict mo yung sarili mo. Kung pupunta tayo dun sa rules ninyo, for example, sabi ninyo, kailangan, bago nyo i-cosplay, alam nyo yung struggles. Correct. And ganon din yung sa paggamit ng N-word. That's why most comedians sa America do not use the N-word if they are not from African American descent. Meron mga ilan-ilan, pero mabibilang mo sa kamay yun. Hindi yun lahat, okay? Kasi nga, mahirap kasing ma-cancel ka sa career mo kapag ginamit mo yun. Dito lang talaga sa Pilipinas. And ang problema lang dito sa atin, hindi pa yan masyadong tanggap. Pero conversely, si Dave Chappelle, gusto ko lang din i-highlight si Dave Chappelle. Si Dave Chappelle talaga, grabe talaga yung pagbanat niya sa trans community, sa LGBT community. And well, si Dave Chappelle yun. And nakaka-cancel siya doon kahit papano or nako-call out siya doon. Anyway, tuloy natin. Bakit hindi ko naririnig yung outcry ninyo sa mga biological men na nagko-cosplay ng babae? Bakit alam ba nila yung struggles ng babae? Yung kunyari si Mrs. Doubtfire or si yung mga di pagka yung hindi ba may women's right naman at saka may Magna Carta for women kasi may disparity naman talaga when it comes to right. For example, sa mga PWD, may Magna Carta for PWD. Sa mga babae, may Magna Carta for women. So of course, and everyone else merong silang specific rights to protect them. Pero kunyari sa religion na lang. Yung nangyari kay Pura Luca Vega, 'di ba? Dinimanda siya. There is a mode of accountability dahil na-offend yung isang religious sector sa ginawa niya. Okay? Pero pag sa LGBT, wala kasi yung ginagawa sa kanila ngayon. Pang bading-badingan ka. Hindi. You are ridiculed actually. That's why yun yung totoong struggle nila rito. Kaya nga ako, I'm trying to ask Gabe na tara, usap tayo pare tungkol dyan sa idea na yan. Kasi at least I can understand his positions na faithfully, hindi yung ganito. Kasi linagay mo na kung saan-saan bakit ganito, bakit ganyan. No, hindi. Pag intindihin mo yung pinaglalaban nila, tapos doon mo siya i-debunk. Anyway. Buwan ba kayo nagme-menstruate? Yung sakit nun? Alam nyo ba yung struggles nun? Yung mga biological male, ang sinasabi niya dyan kasi yung mga trans, hindi, mali. Yung sa kanila kasi, they believe that, or they are, in their brains, they feel like they are women. Hindi siya trivial na nagsuot lang siya ng pambabae, gets mo? Now, doon sa idea na yon, why does some people do that? Merong explanation ng science, merong explanation ng ang community nila. So we have to talk about that in that light. Anyway, tuloy. Sabi pa nila, dapat daw sinasamahan mo sila sa laban nila. Kailangan alam mo yung struggles nila before Correct. mo gawing humor ang isang bagay. Correct.
You guys always make fun of religion and religious people. Pero again, wala kasing mode of accountability sa kanila. Kunyari, pinagtripan mo yung pananamit at yung bakla-bakla, yung kilos nila through bakla-baklaan. They cannot sue you. But in religion, they can sue you. So, merong sila, wala silang legal right na ito yung aming pinaglalaban, importante sa amin yung pagpapahayag namin ng expression namin. No one can sue anyone for making fun of that. Pero conversely, pag yung religion ang pinagtripan mo, you can be sued for that. Meron tayong batas tungkol doon. Doon pa lang may disparity na. Yun yung pinaglalaban nila. Just on point. Okay. That's why I can take yung position ni Gabe dito kasi I understand. But then again, I disagree. Yung disagreement ko, pwede niyong panawarin yung isang video ko or kung pumayag si Gabe, mas maganda yung conversation, di ba? Mas may lalim ba? Tuloy. Bakit sinasamahan nyo ba sila sa struggles nun? Nagbabasa ba kayo ng Bible? Masama ba kayo na ipinaglalaban nila yung religion nila? Hindi rin naman eh. Hindi, most of them are Catholics, di ba? So, and yung ibang nag-trip doon sa religion, halimbawa si Pura Luca Vega, nakasuhan, di ba? So, the apples and oranges kasi to mga lods. Anyway, overtime na ako rito. So, siguro, Josh, kung magkakaroon ng conversation, sali kayo, yung kayong tatlo, si Sadao, ikaw, si Ato. Total naman, kasi ako neutral yung position ko kung sasali ko dito sa tatlo na to. Pero kung kami ni Josh, kami ni Gabe yung mag-uusap, doon ako sa position na against sa kanya. 'Di ba? So, pero kung conversation naman, tingnan natin na. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga